ng labor sector, transport, urban poor, business, senior citizen, fisher folks, agri-farmers, IP, ang kabataan, ang Muslim, ang grupo ng No to War at ng KOJC. Pinaglalaban ko po, Inglesin natin kasi mas kilala eh, yung freedom of speech. Alam niyo po, hindi kailangan maging abogado o mag-political science para maunawaan ang kahalagahan ng kalayaan sa pananalita at pamamahayag at pananampalataya. Sa Amerika, kung saan nakabase ang marami nating mga batas, ang unang-una sa konstitusyon nila, the First Amendment, diba, is the freedom of speech. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Kasi, ang lahat ng karapatan, mapapaglaban mo lang kung nakakapagsalita ka. Kapag ang mga elite at ang mga nasa kapangyarihan ay hawak na ang lahat ng uri ng ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa, di nasa kanila na ang lahat at nawala na tayong lahat sa usapan. Hindi po tayo basta DDS, hindi po tayo loyal sa Duterte lang na pangalan. Loyal tayo sa nagmamahal sa Pilipinas. Nagkataon na yung pangalang Duterte ang nagmahal ng lubusan sa Pilipino. Nakakalungkot isipin na bumalik ang lumang Maharlika. Kaya ito po, sariwain natin yung panahon na punong-puno tayo ng pag-asa na parang meron ng bagong Maharlikang dugo. Nagsimula na ang pagbabagong hinihintay, katotohanan na ang naghaharing salaysay, hininto ang kasaysayang Maharlika, na ibalik ng tunay na mandirigma. Sabi to, bagong dugong dumadaloy sa bayan, walang bahid ng luma na kaharian. Mayroong pangako sa iyo, walang ibang magtutunay kundi ikaw, Maharlika.
sa'yo. Kailangan lang ang matamis mo na, oo. Mahal kang inay, ikaw ang may talay, ikaw lang ang tulay. Mahal kang inay, lahat sumisigaw, bagong tugong bughaw mula sa gina, ngayon ikaw. Mahal kang inay, ikaw ang may taglay, ikaw lang ang tulay. Mahal kang inay, lahat sumisigaw, bagong dugong bughaw mula sa gina, ngayon ikaw. Maraming salamat po. Sana naunawaan niyo yung awitin. Gusto niyo pa ba o gusto niyo na ako bumaba? Sabay, sapa! Sapa! Baka inaanto kayo sa ginagawa ko eh. Sapa! Sure? Sapa! Sapa! Sige. One more song. Ginawa ko. It wasn't a campaign song. Ang title nito ay Tunay na Laya. Yung mga nagpunta sa ibang pagtitipon natin, baka naalala nyo. Libre ba ang kalayaan? Libre. Kamuti, ha? Katulad po, ulit-ulit ko lang naman sinasabi, paano ba pinaglalaban yung kalayaan kundi ang ating pagsasalita? At paano natin paglalaban kung bawal magsalita? Ang lagi nilang justification, halimbawa sa Facebook, sasabihin nila, private yan eh. Diba? Pribadong kumpanya daw, just foreign. So, hindi daw nila para pwedeng i-regulate. Pag may mga kasinungalingan, o kaya pag may kinikilingan na partido yung Facebook, wala tayong magawa dahil private daw. Naniniwala pa kayo doon? Kasi para sa akin, katulad na rin bawa ng mga telepono, dati private naman ang telephone na companies noong araw. Pero if it is imbued with public interest, meron tayong doon, meron tayong stake. Pwedeng pakialaman ng bayan yun. Pwede nating i-regulate. Dapat patas ang laban kahit sa Facebook, kahit Instagram, Twitter, o kung ano pa man. Kasi doon tayo nag-uusap eh. It is a digital town square. Pero, kung mapapansin nyo, tuwing merong issue, napakadaling patayin ng boses natin. Pero kung ganun po ang laban natin, hindi na tayo makakapagpalit ng representasyon kung gusto natin palitan. Hindi natin masasabi kung hindi natin gusto yung pamamalakad sa bayan natin. May bayad po kasi talaga ang kalayaan. Handa ba kayo magbayad? Dapat po talaga may bayad ang kalayaan. Pero sana hindi dugo. Sana po yung pagsalita tayo, pwede na. Tunay na laya. Kay tagal na natin hiwa-hiwalay, kambi-kambi, away-away. Tingnan mong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya. Kay tagal pa natin magsasama-sama, simula pa lamang, kumbaga
isang pinuno, ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay natin makamit ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Kailan pa ba natin makikilala kung sino ang kaaway, kung sinong kasangka? Kaya nga. Sama-sama, sino ang mag-aadya? Patago na tayong dinaya. Ang kalaban natin ay butas na batas, lambat na may takas, ang mga marahas. Kung nagdurusa ang mabubuting tao, ito ba ang tinatawag nyo na kalayaan? Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay natin mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Lumaya. Lumaya. Maraming salamat po. Ituloy lang po natin ang laban at mabuhay ang pangalang Duterte! Mabuhay ang Paiso! Mabuhay ang Pilipinas! Thank you very much, Mr.